stomach. Sinisimulan ng kalaga ng kanyang tali sa kamay at tinatanggal na ang mga duct tape sa kanyang bibig, no? Dahil next month ay bare months na, no? Palakpakan natin ang Panginoon sa ika-8 buwan ng taon ng 2024 sa lahat ng ating mga biyaya at pagpapalang tinatanggap. Lagi akong namamangha dito sa Santo Niño, natutuwa at nai-inspire sa mga magulang na kasama nila ang kanilang mga anak na nagsisimba, no? Lalo-lalo na yung mga teenager na ang mga anak. Yung mga maliliit, madali pang utuin yan eh. Pero pag medyo lumalaki na, nagkakaroon na ng barkada, medyo minsan mahirap ng gisingin, mahirap ng akayin para magsimba. Pero kayong nadadala ninyo, ang mga anak ninyo kahit mga binata at dalaga na sila, congratulations! Bakit congratulations? Kasi sabi ng ating gospel ngayon o ng ebanghelyo, gumawa kayo, hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira. Yung mga magulang gumagawa, nagtatrabaho, nagpapagod, nagpapakahirap, dugo at pawis para merong pagkain na ihahain sa mga anak. Pero pag minsan yung pagkain na iyon, na-expire, napapanis, nasisira, nasasayang. Ano ang kadugtong ng sinabi ni Jesus? Gumawa kayo, hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira. Wow! Alam nyo ba yung pagkaing hindi nasisira? Itong tinatanggap ng mga anak ninyo na through your effort, dahil sa inyong paggawa, pagsusumikap, pagpapakita sa kanila na mabuti at maganda ang pagsisimba, ang pagtanggap kay Jesus sa banal na Eucharistia, ang tinapay ng buhay, siya yung pagkaing hindi nasisira. At pinapakain nyo sila ng pagkain na nagpapalusog, hindi lamang ng kanilang katawan, kundi ng kanilang kaluluwa at ng kanilang espiritu. Kaya congratulations sa mga parents who are working not only to have things of this world, but to have Jesus, the true treasure and the true bread that came from heaven. Take note of the word tunay o true o totoong pagkain. Kasi tayo mga Pilipino medyo mahilig sa mga peke pag minsan eh. Kaya minsan may mga Pilipinong marunong ng manggaya-gaya, no? Ewan ko kung saan natin nanggaling na attitude, yung hilig natin sa mga imitasyon o peke, no? In fact, kaya maraming pumupunta sa Divisoria, sa Green Hills, sa Baclaran, kasi maraming mura doon na katulad at kagaya talaga ng mga original. At kahit sa mga pagkain, pag minsan, maraming beses napepeke tayo eh. Ako minsan napeke na rin, pumunta ako ng Baguio. Alam nyo naman, ang pinakamasarap at legit at original na ube jam. Saan na nga nang gagaling yon? Ano yung pinakamasarap at original na ube jam? Good Shepherd, no? Yung mga pumunta na ng Baguio. Pumunta ako sa palengke. May nakita ako katulad na bote. Katulad na tarheta, yung papel, katulad yung letra na nakasulat, at mura. Kaya sabi ko, wow, mura pala dito sa palengke. Binili ko. Pero nung pag-uwi ko ng bahay, nung kinakain ko na, iba ang lasa. Tiningnan ko. Ang tatak pala, merong like, the Good Shepherd.
Like the Good Shepherd lang pala. Minsan napadaan ako, may tindahan, kamukha ng kulay, ng green, orange, ano pa ba yun? Ng 7-Eleven. Pero natawa ako nung tingnan ko yung pangalan, 7-Evelyn, no? 7-Evelyn Store, no? O kaya 8-12, no? At ito yung pinakamatindi. Nung teenager ako, yung merong nagregalo sa akin, maong na pantalon at kulay brown ng tarheta. Kulay pula yung nakasulat, letter L ang simula. Kaya sinuot ko, yabang-yabang ko, naka-tuck-in pa ako, no? Tuck-in, yabang-yabang. Kaya lang nung nilalabhan ko, nagtaka ko, tinitingnan ko yung tatak. Letter L nga. Pero nung tiningnan ko mabuti, ang tatak ng maong na pantalon ko, Ludis. No? Akala ko Levi's. Sabi ko doon sa nambigay, pambihira naman. Bibigyan mo na lang ako ng maong na pantalon, Ludis pa ang brand. No? Pero sabi niya, pasensya na, wala akong budget yan lang ang nakayanan, no? Pero at least mukha din na Levi's sa malayo at saka maong pa rin, no? So mahilig tayo sa mga gaya-gaya lang. Tayong mga Pinoy din mahilig manggaya. Katulad din ito ng mga Hudyo na kumain sa ilang at pinakain ni Jesus. Nakakain ng mga Hudyo ng tinapay na pinakain ni Jesus at naalala nila ang tinapay na mana na kinain ng mga ninuno nila sa disyerto. At bakit hinahanap nila si Jesus? Kasi nakakain sila ng eat all you can Kumain sila hanggang sa gusto nila. Sabi nung last Sunday, no? At nung naalala nila yung mga ninuno nila sa disyerto, ganun din pinakain sila hanggang sa gusto nila. Pero yung pagkain na iyon, pagkain na pupuno nga sa kalamnan, pero muling kakalam uli ang sikmura. Ang pagkain na nakain nila, akala nila, ito na ang tinapay na ibinigay at ibibigay pa sa kanila ng Panginoon. Paliwanag ni Jesus, ito ay paghahanda lamang sa isang pagkaing lubhang kakaiba at lubhang bago para sa kanila, sapagkat ito ay tunay na tinapay. No? Take note of the word again. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkaing mula sa langit. Ang Diyos Ama. Diba sabi nga ni St. John, for God so loved the world that He gave us His only begotten Son. Who is that Son? Sino yung Son? Si Jesus. Ano ang sabi ni Jesus sa sarili niya? I am the bread of life. Ako ang tinapay. So siya yung tunay na pagkain. Ang tinapay sa disyerto ay hindi totoo, kundi gaya-gaya lamang sa parating pa at panandalian lamang itong lunas sa kalam ng sikmura nila. Ang tunay na tinapay ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan, sapagkat ito ay nagmumula sa Diyos. Ang tumatanggap ng tinapay na ito ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang tumatanggap ng tinapay na ito ay pakikipagtagpo sa Diyos na bumaba dito sa lupa. Ang tumatanggap ng tinapay na ito ay ang makasusumpong ng sustansya ng kaluluwa at espiritu. Kaya sinasabi ko kanina, yung mga magulang kapag pinapakain natin ang ating mga anak ng banal na Eucharistia, binubusog natin ang kanilang, pinupuno natin ng sustansya, ang kanilang kaluluwa at ang kanilang espiritu. Pero paano natin mapapatunayan yung tunay na ito na tinapay? Tandaan natin ang salitang tunay, no? T-U-N-A-Y, no? Sapagkat si Jesus ang tunay, una, letter T, sa tunay na nagbibigay,
nagpapakain, kahit yung tira-tira ay mahalaga at masarap pa ring ipunin. Naalala nyo, last Sunday, nakaipon sila, pinatipon ni Jesus yung tira-tira at nakapuno sila ng 12 bakol. Sapagkat sa mata ng Diyos ay sagrado ang mga leftovers. Siguro sometimes we feel that we are just leftovers of our society. Tayo ay mumo, tayo ay tira-tira. Pero sa mata ng Diyos, ikaw ay mahalaga. Tayo ay nais niyang tipunin sapagkat mahalaga kahit yung tira-tira sa tunay na Diyos na nagmamahal. Sana kapag merong tira-tira at natitira lang sa kapwa natin, isama natin sila. Ipunin din natin sila. Sapagkat sa mata ng Diyos ay sagrado pati ang mga tira-tira. Kaya nga, nung seminarista ho kami, lagi kaming nire-remind ng aming novice master kapag kumakain kami at may mga seminaristang nagtitira ng pagkain, sasabihin niya, pagbabayaran nyo yan sa purgatorio o sa impyerno. Kaya mahalaga yung tira-tira, ha? Mga bata, pag kumakain kayo, huwag magsasayang ng tira-tira. Kasi importante yon, biyaya iyon, bendisyon iyon ng Diyos. Kaya makinig kay mama at papa pag sinabing, ubusin ang pagkain. Kasi yung tira-tira, sagrado o importante sa Diyos. Letter U, kapag tayo ay nasa tunay na Ama o Panginoon at tinatanggap natin ang tunay na tinapay, katulad sa unang pagbasa, uulanin ng tinapay mula sa langit. Uulanin tayo ng biyaya at pagpapala. Uulan ng grasya. Mahuhulog sa langit tulad nung tinapay sa disyerto. So kapag tayo naman ay inulan ng biyaya o grasya, sana tayo rin ay maging hulog ng langit sa ating kapwa. Tayo rin yung ulan na ipapadala ng Diyos sa kapwa natin na walang-wala o nangangailangan. At sasabihin nilang, hulog ka talaga ng langit. Pero sana ulanin ka ng biyaya at grasya para maging hulog ka rin ng Diyos sa kapwa. Letter N, ang Diyos at tunay na nagpapakain sa atin, letter N, nagpapakain, ay nabubusog din. Hindi lang yung pinakakain. So nabubusog ang Diyos, natutuwa ang Diyos kapag nakukontento tayo, nagpapasalamat tayo sa mga ibinibigay at ipinapakain niya sa atin. Kasi katulad din siya ng magulang na nagsasabing, kumain lang kayo mga anak. Makita ko lang kayong busog, busog na rin ako. At yung mga taong totoo at tunay na tumutulong at nagbibigay, busog na busog ang puso nila. Busog na busog ang kanilang kaluluwa at espiritu sa saya sapagkat nakapagbigay sila, nakapagpakain sila. Kaya sana ang nagpapakain ay nabubusog din. Letter A, asamin natin na mapa sa atin si Jesus ang tunay na tinapay ng buhay na nagmumula sa langit. Asamin, ibig sabihin, we desire, we crave. Alam niyo yung cravings? Yung minsan may mga kaibigan ako nagpo-post, nagpaparinig, craving for samji, no? Craving for takoyaki, craving for ice cream, no? Pinopost sila para namang akala nila ililibre natin sila no? Nagko-comment ako, bumili ka. Nagka-crave ka pala ng Magnum Bumili ka. Pero sana meron ding cravings for Jesus.
Pag Sunday, yung nagka-crave ka, you are longing to receive Jesus, to be with Jesus. Asamin natin na mapasa atin si Jesus, ang tunay na tinapay ng buhay na nagmumula sa langit. At kapag tinanggap natin siya, letter Y, pinaka-importante at pinakamahalaga, kapag tinanggap natin ang tunay na tinapay ng buhay, ay makakamtan natin ang tunay na, letter Y, yamang walang kapantay, yaman na hindi nasisira, yaman na hindi mawawala, yaman na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya mga minamahal na kapatid, ito ang ating tunay na Diyos. Si Jesus nasa anyong tinapay, pero siya ay tunay sapagkat kahit tira-tira ay mahalaga sa Kanya. Uulanin tayo ng biyaya kapag tinatanggap natin siya at nananalig sa Kanya. Uulan ng grasya. At tuwing nagpapakain siya sa atin, tayo rin ay binubusog, pero siya rin ay nabubusog. At asamin natin na mapasa atin si Jesus upang tanggapin natin ang yamang walang kapantay, ang yamang hindi nasisira, si Jesus ng ating buhay. Amen. Magsitayo po ang lahat, ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa